Kung makikita nyo mga kababayan, ang News 5 kasi naglabas. Ang Net25 pala, sorry. Ang Net25 kasi mga kababayan naglabas po ng ng balita na kung saan, eto siguro ng mga nakaraang araw pa, pero marami kasi sa mga supporters po natin ang nakapag-screenshot nito pong balitang ito. At ayon nga po dito mga kababayan, sa Net25 News and Information, sabi po dito, exclusive na nakakuha ang Net25 News. Ayan and information ng original copy ng Beverly Hills Police Department o retong BHPD letter report sa kaso ng pagkawala ng businessman na si Paulo Tantoco. Makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkawala at mga personalidad na sinasabing iniimbestigahan sa insidente. Kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos, mga kababayan. Sinabi ni BHPD Detective Chris Colter na wala silang inilalabas na ganoong impormasyon at ang mga kumakalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tempered, mga kababayan, or pineki lang. Sino yung nagpeke? Ay di si Bobby Tiglaw. Diba yan lang naman mga kababayan yung mahilig gumawa ng issue, mahilig mameke di umano na mga report para sira ng gobyerno ni PBBM kasi galit na galit nga yan sa gobyerno ngayon ni PBBM. Bakit? Kasi unang-una kung matatandaan nyo, di ba may ipinupush yan na isang pwedeng maging ambassador na papalit daw kay Baby Romualdez. Alam naman po natin kung gaano kagaling na ambassador ng Amerika, eto pong si Baby Romualdez. Ngayon, yung kanyang gustong gawing ambassador, hindi po mapili-pili. At ayaw panigan or katigan ng gobyerno ni PBBM. At saka kung matatandaan nyo, nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, talagang pro-China na po yan. At nung nagkaroon ng mga base militar dito po sa ating bansa, yung mga EDCA site ng Amerika, yan po yung pinaka-numero unang tumututol dyan po sa mga base militar. Kasi nga, pro-China, yung si Bobby Tiglaw na yan. Ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Sara Duterte na mismong Net25 ang nagsabi na wala pong ganong klase ng report? Di ba sabi ni Sara Duterte, may nakita siya na police report, mga kababayan, na naando doon, di umano, yung pangalan ni First Lady Liza Marcos. Ngayon, eto mga kababayan na sinakyan ng mga vlogger ni Sara Duterte at ni Digong. Ang tanong natin ngayon, kung talagang totoo ang sinasabi ni Sara Duterte, bakit hindi sila magpakita ng police report na totoo ang kanilang mga sinasabi? Maliwanag na nga po, Beverly Hills Police Department na ang nagsabi na wala talagang hindi pa nga nababanggit daw yung dito tungkol sa pagkawala or dahilan ng pagkawala ni Paulo Tantoco. Hindi pa nga wala din dito, maliwanag din naman ayon sa Net25, wala din dito mga kababayan yung mga pangalan ng mga personalidad na nababanggit do sa mga fake news na ipinapakalat ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. O baka sabihin ng iba, hindi, edited lang yung picture na yan, wala namang ganyan. Wala namang ganyan na post ang Net25. Ito, basahin natin. Article na to mismo Ayan article na mismo yan ng Net25 mga kababayan. So sabi dito, just in, peke ang kumakalat kamakailan na police report hingil sa pagkawala ni Paulo Tantoco. Ito pa daw mga kababayan. By Net25 News, it was or pineke. Sabi dito, peke ang kumakalat kamakailan na police report hingil sa pagkawala ni Paulo Tantoco. Kinumpirma ng Beverly Hills Police Department nila minanipula ito sa pamamagitan ng mga dagdag na termino tulad ng suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, at summon to BHPD na hindi nila ginamit sa mga standard report mga kababayan. Ito ay matapos madawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkawala ng naturang businessman, kasunod na kumakalat ng mga balita na kasama niya si Tantoco sa Estados Unidos noong Marso mga kababayan. Ayan maliwanag sa Net25 nang galing yan. Tapos gagawa yung mga vlogger ni Digong na mga peking balita, nakakalad ka rin nila yung pangalan ni First Lady. Maliwanag ga Net25 na nagsabi
Tapos ito pa pinakamasaklap mga kababayan. Sino ang nagpakalat niyan? Sino ang nasa likod niyan? Eh di walang iba kung hindi ito. Pakinggan po natin yung balita. Galing po mismo dito sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Sabi dito, ayon daw po sa Malacanang, si Tiglaw ang nasa likod ng fake news laban sa First Lady. Kasi nga naman mga kababayan, aminin man natin o hindi, ang First Lady ay asawa ni PBBM. Makapangyarihan din ng First Lady mga kababayan at gagawin nila ang lahat masira lamang po ang gobyerno ni PBBM at maging mapalabas nila na mahina ang presidente sa pamamagitan ng pagsira nila kay First Lady. So ngayon i-play po natin. Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustans heir Paulo Tantoco. Tsaka mga kababayan, alam nyo kawawang-kawawa ang first family dito. Bakit? Kasi sa kabila ng magagandang ginagawa po nila, ang isinusukli sa kanila na mga taong walang modong ito katulad ditong si Bobby Tiglao, puro paninira, puro paggawa ng fake news kasi hindi matanggap ni Bobby Tiglao na yung pagiging pro-China niya mga kababayan, talagang na nasasawata ngayon. Bakit? Kasi sino ba naman ang utu-utong mga tao ang maniniwala dito sa mga pinagsasasabi ni Bobby Tiglao? Ganong noong 2023 mga kababayan, todo-todo yung paninira po niya sa gobyerno ni PBBM dahil sa pagpayag ng gobyerno ni PBBM na magkaroon ng EDCA site dito po sa ating bansa, na magkaroon ng mga base militar ng Amerika dito po sa ating bansa. Biruin nyo kung gaano katindi mga kababayan, yang si Bobby Tiglao. Siya ay Pilipino pero mas kinikilingan niya ang China at ngayon mga kababayan sinisira niya ang gobyerno ni PBBM. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay Dapat nga pinapatawag sa TRICOM yan First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs. Wait, sabi dito ni Gem H, si Tiglao pera lang kinikilala nun. Yes, diba pera-pera nga lang naman si Tiglao. Kaya nga mga kababayan, ang kapal na mukha niyan Alam niyo kung bakit? Pera-pera lang naman yan Diba pro-China nga yan? 2023 sinisira niya ang gobyerno dahil nga sa pagpayag ng gobyerno ni PBBM na magkaroon ng EDCA site. Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito. Yung pala mga kababayan, inedit lang ni Rigoberto Tiglao. Bago masaklap nito, tuwan-tuwa yung mga DD-shit. Grabe yung expose ni Bobby Tiglao. Talagang totoo. Ngayon, nung nagsalita mga kababayan, ang Net25, nung nakakuha sila ng talagang legit na kopya, maliwanag na sinasabi dito. Ito nga pagkakasabi dito, makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkawala ng mga personalidad. At mga personalidad na sinasabing iniimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ayan maliwanag Diba? Nakalagay doon sa mismong tunay at totoong dokumento na walang binanggit doon na dahilan ng pagkawala. At wala din binanggit doon mga kababayan na mga taong sangkot. Tapos doon sa inilabas ni Rigoberto Tiglao or ni Bobby Tiglao mga kababayan, naando doon na yung mga sangkot tapos naando doon pa yung dahilan ng pagkawala. Sinakyan nga yung balita ni Maharlika nung March 9 something mga kababayan na idinadawit si First Lady tapos yung pagkawala ni Paulo Tantoco ay dahil po sa ipinagbabawal na bato. Sinakya ni Rigoberto Tiglao yung balita ni Maharlika na yon. Na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano.
Sabi dito, Net 25 sa INC yan. Fake news din yan. Mga anti-Marcos. Hindi po sa pagkakataong kasing ito mga kababayan, tinabla ng kung sa INC man ito, pero I think mga kababayan, nangungupahan lang ata ang INC sa Net 25. Pero in my personal opinion, dito kasi sa balita nilang ito, tinabla nila yung sinasabi ni Sara Duterte at yung sinasabi ni Bobby Tiglao. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. Diba? With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles has Merwin Antonio. Oo, live to, hindi to tape. had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Dating diba? presidential spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao. Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tsaka dagdagan natin yung balita ng Billionaire News Channel mga kababayan. Si Tiglao kasi propagandista talaga yan. Isa kasi po manunulat yan mga kababayan ng China, di umano. Kasi pro-China po yan Talagang kung matatandaan nyo, yung issue ng EDCOSITE dun sa ang governor ata ng lugar na yon, Mamba. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yun talaga ay kainama na paninira ang inabot ng EDCOSITE na yon kay Bobby Tiglao. Talagang ayaw ni Bobby Tiglao na magkaroon ng mga EDCOSITE dito sa ating bansa kasi nga mga kababayan siguro masyado siyang dinidikdik ng bansang China at puro against mga kababayan sa Amerika at Pilipinas yung mga isinusulat po niya. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali at puro pabor at papuri sa China yung mga minsang laman ng kanya mga isinusulat na article. Ganyan po katindi mga kababayan si Bobby Tiglao. Bakit natin nasabi? Kasi minsang nakabasa tayo ng napakahabang article niyan at puro papuri sa China at pambabati ko sa Amerika at Pilipinas yung mga isinusulat po niyan. Naninindigan naman si Rigoberto Tiglao na dapat imbestigahan pa rin ang whereabouts ng First Lady noong namatay si Paulo Tantoco. Ilalabas daw ni Tiglao bukas ang kanyang column kung saan sasagutin niya ang Malacanang. Dagdag ni Tiglao, ang hindi lang kasama sa police report ay ang detalye na nasa social media post niya, name-dropping the First Lady as Tantoco's companion. Ang Tiglao, this begs the question, where was the First Lady that night? Talaga, yan mga kababayan si Tiglao yung column. Malimit tayo noon makabasa ng mga column niya. At doon nga sa mga column niya mga kababayan na nababasa natin, puro papuri sa China at pambabati ko sa Amerika at saka Pilipinas, yung mga isinusulat po niya. At ngayon nakakapagtaka nga na talagang masyado naman atang malaki yung finance na nakuha ni Tiglao kaya ganun katindi yung mga paninira niya kay First Lady. Nakakapagtaka lang kasi mga kababayan, alam nyo ba, eto in my personal opinion, hindi susulat si Tiglao ng isang column mga kababayan kung hindi pinapagalaw yung ballpen. Ako kaya yung pinupunto kasi si Tiglao mga kababayan susulat lang yan kapag may panglagay sa ink ng kanyang ballpen mga kababayan. Alam nyo na kung ano yung tinutukoy natin. Ganun kasi mga kababayan, si Tiglao na klase di umano ng manunulat. Kaya nga kung titingnan nyo, nakakapagtaka naman ata na masyadong hataw na hataw sa paninira kay First Lady Liza Marcos, eto pong si Tiglao. Bakit? Masyado bang malaki yung i-finance para siraan mo etong si First Lady Liza Marcos? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, March 9, I think March 9 ata natin nagawa ng content to, etong isyong ito, at ngayon lang ulit nila binubuhay kung kailan malapit nang maaresto etong si Bato de la Rosa.
at kung kailan masyadong mainit yung pinag-uusapang issue sa West Philippine Sea mga kababayan at dun sa mga nawawalang sabongero. Bakit may nagpipinance ba? Ako nagtatanong lang naman. Diba mga kababayan? Anyway, kung kayo ang tatanungin, ano po ang komento ninyo, hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan na tinalakay po natin about po sa isang sinasabi ni Roberto Tiglao, yung kanyang mga inilabas na galing daw po sa balita ng Beverly Hills na kung saan dawit daw si First Lady sa pagkawala ni Paulo Tantoco na taliwas naman sa mismong tunay na dokumento na galing po mga kababayan dito po sa BHPD or Beverly Hills Police Department mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin.